may balls pa daw si VP Sara. Panoorin natin ito. Mas maganda pa daw nung panahon ni Tatay Digong. Ano sabi? Oh, hindi Gusto ka, lang natin nakamute sabihin, ka. hindi ito yung tigil pasada talaga. Gusto lang natin sabihin sa gobyerno na nagsisimula pa lamang yung kalbaryo ng ating mga Ops, yung mga hindi pa naka-like dyan and share, baka mapalo kayo sa puwet. Sige kayo. mananakay kung hindi po aayusin yung sistema o pagpapatupad o implementasyon ng PUBMP. Nung panahon ni PRRD, Nako. si Vice President Sara Duterte, pinatigil niya ito doon sa Davao. Yun. Nung Duterte administration, ayan, may balls. Yung then mayor, nung mayor si Sara Duterte, pinatigil niya sa Davao. And even Duterte. Kaya nga, bago pa nag-assume ng office itong si Marcos Jr. na ito, may deadline na hanggang December 31, 2023 yung ano yun, ano yung term doon? Yung ano na yan, yung modernization na yan. Yung hanggang December 31, 2023 yung deadline nung modernization. Kumbaga, kailangan dapat kasi meron tayong mga individual jeepney owners, no, hindi sila kasali doon sa mga organization ng jeepney organization. Kailangan before December 31, 2023, kailangan makasali na sila yung pakikiisa doon sa modernization program na yun. Syempre, paano naman yung mga iba na nag-invest na bumili sila ng sarili nilang jeep? So, ang mangyayari doon, mawawalan na ng visa, mawawalan na ng saysay yung kanilang sariling jeep. Kasi kailangan nilang kumuha ng bagong jeep, yung modern jeepney na yun. Ang halaga noon is magkano? 1.6? 1.6 hanggang 2 million yung isa doon. So parang ang gusto nitong mga nagpoprotesta, itigil muna. Itigil muna, kumbaga hindi force, hindi sapilitan. Kumbaga kung yung mga nakakuha pa yung habang may current franchise, hayaan na lang muna silang bumiyahe. 'Di ba? Hayaan mo na silang bumiyahe hanggang matapos yung kanilang prangkisa. Ang sapilitan na. So kaya yung marami tayong mga tsuper, mga may-ari ng jeepney na nawalan na sila ng pangkabuhayan because of this. Although ito ay nag-umpisa nung panahon ni Duterte, ma-explain lang natin, nag-umpisa ito nung panahon ni Duterte nung 2017 pa. Pero naipaano ito I think first phase 2017, 2018, and then hindi naman fully nung 2020, and then hanggang 2023. Pero hindi siya yung sapilitan. Hindi po siya yung sapilitan. Phase by phase yan. Kasi ganun naman talaga. Kagaya dito sa Hong Kong yung pagpapalit ng ID. Hindi naman lahat sabay-sabay na magpapalit ng ID. Phase by phase yan. Year by year yan. So, ang nangyari ngayon kay Marcos, under Marcos administration, kailangan na. So, yung deadline na yun, hanggang December 31, marami ang nawalan ng pangkabuhayan. Although, sa pagkikiusap nung DOTR na si Jaime Bautista, buti nakinig si Marcos na i-extend hanggang April. Hanggang April 2024. Pero pagkatapos nun, wala na. So ito na, kaya umaaray na ang ating Manibilista. Pakinggan natin. Kung ikukumpara ngayon sa ating presidente, mas may bayag pa si Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, napigilan ang implementasyon ng PUBMP. Mahal na Pangulo,
Magpakalalaki ka, tignan mo yung mga taong bayan na hirap makasakay ngayon. Ito po, protesta pa lamang ito. Protesta pa lamang ito. Para sa amin, hindi pa po ito transport strike. Pero kung sa tingin ninyo, marami po ang hindi makasakay na stranded na pasahero, mas malala pa po ang mangyayari sa mga susunod na araw. Na alam natin, mas marami talaga ang hirap sa pagsunod dito sa implementasyon ng PUBMP dahil sa mga kaakibat na korupsyon, pambabraso at pagpapahirap sa mga deadline na binibigay sa atin ng gobyerno. Talaga pong sa Wednesday pa ang tigil pasada. Itong protesta, tutuloy-tuloy po ito simula ngayong araw. Ibig sabihin, ramdam po ngayon na hindi siya tigil pasada at ini-expect natin by Wednesday, Thursday, Friday. Pagdating po ng Wednesday, Thursday, Friday, mas malala po ang makikita natin na mahirap man pong sabihin, mas malala po ang makikita nilang paghihirap ng mga mananakay, lalo na tuwing rush hour. Pero hindi na to effective yung mga tigil pasada doon, sir. Ano masasabi mo? Kung hindi po effective ito, nagkalat po ang sasakyan ng LGU. Ang truck ng LGU, ng MMDA, para saluhin yung mga na-stranded na pasahero. Yung nagsasabi nito, katulad ni Mang Obet, panahon pa po kasi ng dinosaur yung strategy niya. Kaya po hindi na effective para sa kanila. Sila nagtawag ng tigil pasada. Puro lang siya ngaw-ngaw. Hindi pa ito tigil pasada pero nangangagat na kami. Kasi hindi ito masyadong napag-uusapan eh. So gusto ko munang isingit no itong PUB modernization na ito. Ayan. Pag-usapan natin ang bahagya nga ito, hindi kasi ito masyadong tinatalakay eh. So for clarifications kasi syempre ito po ay pinanukala no, ipinasabatas nung panahon pa ni Duterte. But it was received very positively under Duterte kasi talagang maganda naman yung intention nito eh, 'di ba? I-modernize natin yung ating sasakyan, kumbaga public utility vehicle. So ito po ay yung mga 15 years old, ayan papalitan yung 15 years old para maging komportable ganun. Okay, over the next 3 years. So 2017 pero hindi naman nag-umpisa kaagad yan eh. Kumbaga slowly by slowly, phase by phase yan. Ngayon, anong goal nito para safe and comfy, reliable travel time. Siyempre, pag bago yan, talagang saka electric yan. Discipline at saka competent drivers, fair regulations, and spacious jeepneys. So makikita naman natin yan kasi as of now, meron tayong 220 na jeepney units all over the country as of now. So ngayon, initially, ang cost nito ay 1.4 million to 1.6 million. At ang plano nga ng gobyerno talaga dito originally ay pwedeng pautangin yung mga manibeles pa natin na makakuha ng sarili nilang jeepney. Kaya lang, over 7 years of payment, syempre babayaran mo yan eh, di ba? Babayaran mo yan over 7 years at 6% na niya per annum, aabot na rin yan ng 2.1 million. Kaya yung mga nagpapanggap na kunyari, Duterte, kasi pag-utang yan, may interest na 6%. So, ganun po ang nangyari. 2007 na umpisahan yung under Arthur Tugade. Yan po. At yan ang totoo. Nagtinayba si Duterte, even nagkaroon ng crackdown doon sa mga luma noong 2018 na umpisahan na. Tinignan yung mga bulok, yung mga mausok, mga ganyan. So, yun. Inaano lang natin ito kasi kailangan natin pag-usapan din ito. Noong October 17, ito po yung under DOTR. Yung mga prototypes na gumagawa, ito po yung gagawin nila doon sa jeepney na yan. Pero dahil matalino tapos si yung Duterte, asan na ba yun? RRT, former president, Ayun yan. Pag sinabi 1.5 billion ang estimate, definitely, wala namang hindi magsasalita kahit parang sino. Bakit
hawak pa ifi-finance nila ng sa gobyerno. Pero liig. maliit lang ito, Nung ako nga 1.5. ay Okay, what do you call it? 1.5, Criticize ako kay 1.5. Pangulong Duterte. Nagalit ang ibang DPS. Anyway, Wala akong asan na pakialam yun? kasi during Ayan, that ito time, pa lang yung faces yun nila. yung Fourth quarter ng in fairness, 2017, si dun sa Pangulong Metro Duterte, Manila, never 2018 ever and kung 19 minura sa ng jutang Cebu, chinimis sa katulad Manila at nitong sa mga Davao, bangag ito dito. 2019 Okay? to Doon lang 2020, yun. Kaya ako dun sa mga nag-criticize si urbanized Pangulong Duterte. cities in the Not rest of the really Pangulong country. Duterte. Yung mga So, taong nagkaray-karay sa kanya noon sa asan Commission na on ba Election, yung naalala niyo? Ayan, ito yung sinasabi ko kanina. Yung consolidation kasi, ayan yung kailangan merging with other operators, ano. So, ang deadline niyan supposedly is December 31, 2023. Ayan, deadline na yan, Tapos, ayaw i-extend ni Marcos yan. Kaya marami ang nag-welga din nung panahon na yan. Oo. Tapos, dito sa pagkikipag-usap nitong asan na yan? Ayan. However, upon the recommendation of Transport Secretary Jamie Bautista, President Marcos extended the deadline up to April 30, 2024. Ayun. So, hanggang dun lang yun. Hanggang April 30, 2024. After that, wala na. Kaya umaaray na talaga yung ating mga chopper yan. Ayan, ito, nagsalita yung mga makabayan dyan. Ayan, ayan, ayan. Kaya lang, may issue kasi dito. May issue. Asan yung issue na yun? Ito pala, at least 20 government agencies. Ano nangyari sa aking mouse? 20 government agencies and 24 transport groups from across the country supported the launch of the program. So initially talagang suportado yan. Among the transport groups, ayan, ito yung mga sumuporta talaga niyan, panahon ni PRRD. A study in 2019 showed that majority of commuters prefer to ride an e-jeepney than the conventional jeepney in areas where it is available as it provides a safer, environment-friendly, and more comfortable ride. Kahit naman siguro kayo mas gusto nyo ito, di ba? Kaya lang ang problema dito, nagkaroon ng corruption. Ayan, may corruption kasi yan. Asan na yun? Dito. May protest at may corruption allegations. Ayan. Mahaba po kasi yung article nito. Kaya lang ito, ang ano dito, October 2023, panahon na ni Marcos. Ayan, Senator Grace po called the DOT to suspend the implementation of jeepney modernization program amid corruption allegation in the LTFRB. Ayan, si Teofilio Guadis III was suspended over corruption allegation related to the granting of route franchises. So, ito po, the House of Representatives was set to begin in January 2024 an inquiry. So, ano nangyari? Wala pong nangyari dito. Kasi kung totoo ang gobyernong ito, kung nung October last year ay nakita ni Senator Grace po na merong allegation ng corruption dito, bakit hindi nila ito muna pinatigil? Bakit hindi nila muna sinuspende yung ganitong ano na ito? Para magkaroon ng pagsasaayos kung paano ba talaga ito. Kasi it was supposed to be supported by many sector itong panukala ni PRRD, pero tingnan nyo may corruption issue tapos ganyan tuloy-tuloy pa rin. So yan po, ito po yung dapat i-address nung gobyerno ngayon. Subalit ang ginagawa nila ay ginigipit naman ang mga Duterte dyan sa may Ganun lang. Sige na, hindi naman natin sila hinaharangan, no? Kung mandato talaga nila na na-implement yung warrant of arrest. Kasi may court order yan. Sige lang, implement din nyo po. In doing so, please, do not antagonize the Dabawenyo people. Hindi po maganda yung ginagawa na gano'n. At speaking of pangaras, kanina pong madaling araw, daan-daan yata itong mga pulis na sabay-sabay nagja-jogging, naka-full battle gear, nagja-jogging, naka-formation na pa sila, and minsan nakakakos na rin ng traffic. Ito po yung nangyari sa tapat na naman ng KOJC Central Headquarters, dyan po sa lungsod po ng Davao. Pinagja-jogging yung mga pulis,
na naka-full battle gear. Pag sinabi yung full battle gear, mula ulo hanggang paa yung ginagamit talaga sa mga Ano daw operation, kompleto sila. Admar, hindi natin siya mapigilan, no? Because that road is a public road. Pwedeng gagamitin niya kahit Oo nga, pero bakit dyan sila nakakonsentrate? Ang dami ng krimen dyan sa may central, no? Dyan sa NCR. Mas kailangan natin yan doon kasi ang Davao City, ang Davao po ay tahimik. Second nga sa pinaka-safest eh. Tapos anong ginagawa ninyo? Nagpadala kayo ng mga kapulisan para guluhin yung tahimik na lugar. Yun yung nakakatawa sa kanila.